tayo sa next September. Nag-enjoy ba kayo? Yes! Dako tayo sa testimony sa si Ate Lorilyn. Salamat. Ito po. Ate! Ako kay nagtrabaho dito more than 20 years. So, maraming pinagdaan sa buhay, sa presyo, maraming talaga para mabigyan ng magandang future ang mga anak. Kasi po yung asawa ko ay wala namang magandang trabaho sa Pilipinas. So, ako lahat po ang nag-work sa mga anak. Ako po ay may tatlong anak. Yung panganay ko po ay tapos na po. Isa na po po. Wow. Hindi niya po natapos yung course niya kasi nag-give up po siya. So, sa youngest po naman, isang architect po. So, lahat po na nakatapos na po sila. So, nag-wait na po yung youngest po. So, waiting na lang po na matapos yung mag-work ng work. So, plan niya po na mag-work kasi gusto niya yung environment dito. So, yun po. Waiting na lang po sa akin. So, pinagkalana po naman po yung sarili ko. Yes! Lord, praise God po. Salamat po sa buhay ni Ate Marilyn. Wala na po ng Diyos si Lord sa buhay niya. God is good. Kasi sa celebration, release is good. Kasi nga, as a parent, may pagkito ko na. And, yun din po, yung pagkatito ko sa Singapore. Balik, 10 years na ako dito sa Singapore. So, ang ano ko talaga is, di ba yung mga parents is laging natin yung future ng mga anak natin. Yung lagi nga natin. Pero may purpose yun. Bakit nga ako pinalagi? Yung the greatest, kumbaga, yung pagpapala na binigay sa akin, yung Lord is yung nakilala ko. Amen. Amen. Kasi yun yung talagang pinakano. Iba na yung testimony ko, yung testimony ko, makapag-aral yung mga anak ko. Ngayon ang testimony ko is, kailangan yung mga anak ko, yung mga dito, makakilala. Amen. Talagang pinaka-the best, among the best. Kasi when you are in God, nandun yung, kumbaga, it all follows. Amen. Lahat ng pagpapala, lahat ng guidance. Ang process, nung una, parang hirap na hirap din ako. Kasi syempre, bagong Christian ako. So, nandun pa rin yung doubt, nandun yung worry. Always, God is good kasi dinala niya ako sa amo ng Christian din. Yung pagkilala sa akin. So, the best talaga. Yung plano ni Lord talaga, nandun. Akala natin yung plano natin is good. But always, the plan of God is good. Kasi nga, hindi na talaga ipapahamak kung magdadalhin niya tayo kung saan tayo makakapit. Amen. So yung worry ko noong time na yun, nag-pray lang ako sa Lord, always pray. Philippians 4:6. Wala be anxious of anything, but by prayer, give your petition to God, and God will guard your hearts. Diba? So yun talagang hinahawakan ko the verse. Kasi all through 10 years dito sa Singapore, nandun yung natatakot sa mga anak ko. Diba? Kasi iba ang Pilipinas. Diba ang dito? Pilipinas, maraming education, maraming barkada, maraming masamang
kumbaga masamang gawain na hindi natin alam kung anong mangyayari sa mga anak natin. But I believe and I trust God that hindi maiksi ang kamay ng Lord para sa mga anak natin sa Pilipinas. Kahit malayo tayo, even yung time na I cried kasi nag-iisip ko, anak ko, there are times na yung anak ko umiyak sa akin kasi alam mo kumakain yung lesson, lalo ng pandemic. Kasi nga, ang daming nangyayari. Kasi hirap na hirap yung anak ko kasi siya ng college. Sabi niya, ayoko na. Pero I trust God. Sabi ko, pray muna tayo. If God will allow this, it will happen. If not, then pursue your college. Yun yung sinabi ko sa kanya. Then after that, andun yung vision, yung protection, andun yung finances ng Lord. Yung anak ko, hindi siya ganun katalino. Pero sabi ko, naniniwala ako, Lord will move. Sabi ko sa kanya, sige, mag-pray muna tayo. Sabi ko, mag-try ka muna ng Pilipino. Kung makapasa ka, mag-pray. Wow! Amen. Then, sabi ko, pinag-pray ko talaga sa Panginoon. Hindi pwedeng hindi sasagutin ng Panginoon yun. Kasi I claim, in the name of Jesus, yun lagi kong claim. Sabi ko, Lord, this is your will. This is your... Kumbaga, ang iniisip ko kasi is, alam ko, I have a good plan for my child. But you are the God that make plans for my child also. Amen. Mas better pa sa plan ko. So, yun yung ano ko. So, yung time na nag-entrance exam sa nakapasa siya. Glory to God. Kasi yun yung talagang tinitin ko every day sa mga anak ko. Then after that, hindi lang yun. Ang promises ng Panginoon. After that, may kumbaga may nag-defer sa kanya kaklase na rin na scholar na lang siya. Nakapasok pa rin siya ng Shed. So, God is able always sa mga prayer natin. Hindi natutulog ang Panginoon at hindi siya hindi. Lalo na sa mga prayer ng mga parents. Amen. Amen. Kaya, yun lang ang maiiano ko sa inyo. Trust God always. Sa mga plano niya. Alam natin may mga plano tayo. Minsan yung mga parents, sabi, ganito gusto natin sa mga anak natin. Ito ang gawin mo, ito yung but trust God. Kasi God, more than anything else, God, kumbaga alam ng Diyos kung ano yung mabuti para sa mga anak. Amen. All praise the Lord. Wala na po ba? May oras pa po ba tayo? Meron pa naman. Baka may gusto ka. Sisikaw. Tawagin kita. Alam ko marami ng patotoo. Tawagin natin si Sa testimony, hindi naman katulad ng testimony mo na happy ending. Kasi meron naman talaga sa buhay natin na yung reality. Amen. Issue ka, issue natin. Balik ko lang nung 12, umuwi ako sa Pinas noong August 20. Umuwi ako sa Pinas. Iyak lahat. Alik ka na dito sa tabi ko. Umuwi ako sa Pinas naman ang aking pasay, 200 nanas. Yung aking partner ay umuwi din ng Pinas. Siya ang aking financer. Kaya kasi, iba yung pinagdarasal ko. Kasi noong 2023, nagikan kami for 12 years kami hiwalay. Kasi nag-nagikan kami. Meron 2 years na rin kami nag-uusap by phone na kami. Tapos biglaan lang din na sinabi ko na uuwi ako ng August kasi alis na yung ano. Tapos nag-book agad siya ng ticket. Hindi ko naman din alam na mag-book siya. Ganun. Sabi ko, uuwi ako para sa mga bata. Hindi siya ng ticket. Sabi ko, nauna siya sa akin ng isang araw. 27 na siya doon. Yun lang, ang daming iyakan kasi ang hirap ng anak niya at nung panganay ko. Yun din yung 2 years ko lang pinapilitay kay Lord na maging okay. Although yung bunso ko, yung anak niya, nagkasama na sila nung hindi siya
one time to Pinas. Sinama niya rin sa Palawan, pero hindi sila nag-close. Kasi nga, umiinom siya, di 2 weeks nga kami nagsama sa bahay, sinama sa Bulacan. Pag umiinom siya pa, iba yung takbo ng utak niya. Yung, alam niyo lang kung oo, ayaw ng mga bata, sabi ng mga bata, ayaw namin ng ganito kasi hindi healthy, mama. Mag-isip-isip ka, sabi ng panganay ko, nag-message ko, nabasa niya kayo sa phone ko. Tapos, ilang beses na siyang nag-inom sa bahay, 3 times. 3 times siya umaalis. Siyempre natatakot naman ako kasi nasa akin siya eh. Hindi niya, go ko siya kasi taga-Palawan siya. Although meron siya kapatid sa Manila. Hinahabol ko siya, sabi ng anak ko, bakit ko siya hinahabol? Sabi ko, hindi mo ko naiintindihan. Hindi, ma, ang tanga mo. Diba? Ang tanga mo daw. Sabi yung anak ko, hindi ko kasi ako naiintindihan, anak. Sabi niya, hindi maatanga mo, kailangan may mag-stand sa ating tatlo. Ako yun, sabi yung pangalan ko. Eh, dinilit ko nga yung message niya. Tapos, itong isa, inabol ko, pinaka-uwi ko, sa Friday, aalis na ako. Sunday nangyari yung again, after na 3 times na nangyari yung may sabi na nakakainom siya. May mga sinasabi siyang hinanakit. Hindi talaga siya pinapansin ng mga anak ko. Hindi siya inaano kumain, hindi nagbe-bless. Pinipilit ko yung mga anak, kahit hindi nyo lalaki, konting respeto lang bilang tao at nakatatanda. Hanggang ngayon, yun yung sabi sa akin kasi ni Claire, magte-testimony pa ako. Bago ano patay pa yung sabi ko, muna kasi hindi ko pa kasi lahat ng nagte-testimony, narinig ko puro good terms yung nangyayari. Yung sabi niya, wala. Hindi pa siya, wala pang closure yun. Tapos ano pa rin. Pero yun, 2 years